Ang nakaraan. Dahil sa napakatinding pamamaraan ng ating bida kung paano palimbutin ang mga matitigas na ulo na elf, wala nang nagawa pa ang mga ito kundi ang makinig at sumunod kay Ghislaine. Kaya't agad nang nagsimula ang pagsasanay ng mga ito sa pangunguna ni Gordon. Pagpapatuloy, sa mga elf, parang walang kasawan ang pagpalo sa bakal. Araw-araw, parang gusto na lang nilang sumuko sa hirap ng pagsasanay, lalo na kay Gordon, ang kanilang tagapagsanay. May kasintahan ka ba, instructor? Ang ganda-ganda ng katawan mo, para kang diwata. Boses na puno ng lamang ang isa sa mga elf, pilit na dinidikitan si Gordon. Nakakadiri nga lang ang laki ng mga yan. Hindi niya binanggit, pero alam ng lahat kung anong tinutukoy niya, ang halos hindi na magkasya sa damit na mga braso ni Gordon. Halika, usap tayo habang umiinom. Pabulong na eniaya ng isa pa. Gusto ko talagang magkaroon ng seryosong usapan tungkol sa buhay sa'yo, instructor. Ano sa tingin mo? Isang matamis na ngiti ang pinakawala ng pinakamagandang elf sa grupo. Kung ang usapan lang ay tungkol sa pagpapainom kay Gordon, siguradong sigurado siya na kaya niya itong paikutin sa palad. Ang problema, hindi umiinom si Gordon. At mas malala pa, parang bingi ito sa mga panunukso, hindi man lang niya namalayan na sinisikap na siyang akitin. Hindi ako umiinom. Ang alak ay sanhi ng pagkupas ng muscle. Sapat na ang pahinga niyo, tumayo na kayo. Uulitin natin. Hayop. Ang sarap sanang kasama nitong uminom, sa loob-loob ng isa sa mga elf, habang pinipigilan ang sarili na mapamura. Dahil sa pagkabigo sa panunukso, bumaling ang mga elf sa iba pang taktika. Pinilit nilang magmukhang kaawa-awa, halos lumabas na ang luha sa kanilang mga mata. Pagod na po kami. Pwede po bang magpahinga muna ng kaunti? Kahit 3 push-ups lang po sa isang araw at kalahating lap lang ng takbo. Mahina po talaga kami, alam mo naman. Wala ka bang puso para sa mga mahihina, instructor? Bata ka pa lang, alam mo yon. Sila ang mga elf na dumanas ng libu-libong pagsubok sa mundo ng mga tao. Ang galing nila sa pag-arte ay walang kapares. Kapag nag-arte ang magagandang elf na umiiyak, halos lahat ng tao ay mapapalambot nila. Kahit si Gordon, na sadyang manhid sa mga panunukso, ay tila nakaramdam ng kaunting guilt, na para bang nangkanto siya. Sige, dadahan-dahanin na lang natin. Sa sandaling iyon, umalangaw sa kanyang isipan ang babala ni Ghislaine. Kung hindi mo sila sasanayin ng maayos, alam mo na kung anong mangyayari. Mahahanap mo ang sarili mo sa special training. Biglang nagising ang isipan niya. Ang special training na idinisenyo ng kamahalan ay nakakatakot. Ang takot na nakaukit sa kanyang isipan ay mas matimbang kaysa sa instinct niya. Hindi. Kung magpapabaya tayo, mamamatay ako, at kayong lahat. Tumayo na kayo, ngayon din. Lintek, ang walang puso na hayop na ta, sabi ng mga elf na hindi na naman umobra ang kanilang paawa effect. Nagngingit-ngit sa galit, tumayo ang mga elf nang walang ganang-gana. Ang isa sa kanila, hindi na nakapagpigil, at sumigaw. Mga elf kami, sa halip na sa walang kwentang pag-eehersisyo na yan, magsanay na lang tayo sa spirit magic. Alam mo naman na sa spirit magic kami magaling, di ba? Narinig ko na hindi kayo magaling dyan. Ganting sigaw ni Gordon. Paano niya nalaman yun? Pero ang mga elf ay hindi madaling sumuko. Isang elf pa ang sumingit. Kung gayon, mag-aral na lang kami ng magic. Matalino po talaga kami, alam mo yan. Oo nga, hindi ba mas kapaki-pakinabang ang pag-aaral ng magic kung magiging sundalo rin lang naman kami? Oo, pakiusap, sabihin mo sa kamahalan na nagpasya na kaming maging mages. Ang umupo at mag-aral ay mas kaakit-akit kaysa sa pag-eehersisyo. Masyado silang mahina, para tiisin ang physical training. Magic. Saglit na nalito si Gordon. Ano ang sasabihin niya kung gusto nilang mag-aral ng magic? Kahit si Gordon, na ignorante, ay alam na ang mga mage ay mas mahalaga kaysa sa mga sundalo. Dapat ba niyang itigil ang pagsasanay at iulat ang hiling na ito? Pero ayaw niyang gawin iyon. Kung mag-aaral talaga ng magic ang mga elf, baka maagaw ang posisyong pinaghirapan niyang makuha. Bukod pa roon, natagpuan na niya ang kasiyahan sa pagtulak sa mga tao sa kanilang mga limitasyon. Hindi niya ito susukwan. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, pumalakpak si Gordon na para bang may naisip siyang napakatalino.
Panoorin niyo akong mabuti, mga hanggal. Boom! Boom! Sa buong lakas, ibinagsak ni Gordon ang kanyang kamao sa lupa. Agad na nagkahiwa ang lupa, at lumipad ang alikabok sa ere. Napaatras ang mga elf sa gulat. Plano ba ng hayop na ito na lutisin ang problema gamit ang lakas bisig tulad ng ginagawa ng kamahalan? Itinaas ni Gordon ang kanyang kamao at mayabang na idineklara. Ang napakagaling na muscle ay hindi naiiba sa magic. Sino ang nangangailangan ng magic? Kung may isang bagay na mahirap gawin gamit ang katawan lamang, yun na mismo ang magic. Ito ang personal na pilosopiya ni Gordon tungkol sa magic. Wala silang masabi. Sa ibabaw, mukhang napakataas na pahayag, pero kung susuriin ng mas malalim, makikita kung gaano ito kabalbalan at ka-ignorant. Sa katunayan, walang normal na tao sa teritoryong ito. Pero hindi nag-abalang mag-isip si Gordon at patuloy na hinimok ang mga elf. Ngayon, tumayo na kayo. Magsisimula na ulit tayo. Yes, sir. Anong klaseng sagot yan? Lagyan nyo ng enerhiya. Magaling. Simula ngayon, ganyan kayo sisigot. Palaging may ganyang enerhiya. Naiintindihan. Tumayo ang mga elf na may mukhang puno ng pagkasuklam. Ang kanilang pagtatangkang manukso ay nabigo. Ang kanilang mga luhod ay nabigo rin. Hindi ito pagkabigo, hindi sila makapag-usap sa isang taong ganito ka-ignorant. At kaya, sa ilalim ng walang tigil na paggabay ni Gordon, nagpatuloy ang mga elf sa kanilang araw-araw na pagsasanay sa impyerno. Matagumpay na nakuha ng Fenris Territory ang supply ng pagkain at iron ore, na nagpapataas ng impluwensya nito sa Hilaga sa isang walang kapares na antas. Ang problema, gayunpaman, ay ang iba pang mga mapagkukunan bukod sa pagkain at iron ore ay nananatiling limitado. Ibaba ang blockade sa rehiyon ng Cab-Oldi. Simula ngayon, aktibong tanggapin ang mga Merchant Guild at mga envoy upang makakuha ng karagdagang resources. Sa utos ni Ghislaine, lahat ng mga opisyal ay tumango sa pagsang-ayon. Sa paglawak ng teritoryo at pagtaas ng populasyon, ang pangangailangan para sa mga mapagkukunan ay tumaas ng husto kumpara noon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan lamang sa mga piling Merchant Guild, nagsisimula silang harapin ang mga kahirapan sa pagkuha ng mga mapagkukunan. Habang matalino na panatilihing lihim ang malawak na sakahan ng Fenris Territory, hindi na kailangan na maging masyadong maingat tungkol sa rehiyon ng Cab-Oldi na kilala na. Alam ng lahat na ang lugar ay mayaman sa iron ore. Nang kumalat ang balita na nagsisimula na ang Fenris Territory sa aktibong kalakalan, walang tigil na dumating ang napakaraming Merchant Guild at mga envoy mula sa iba pang mga teritoryo. Chief Overseer, mabuti po ba kayo? Parang mas gumaganda kayo araw-araw. Ito po ay isang tanda ng aking sinseridad. Pakiusap, paboran po ninyo kami sa hinaharap. Nagsikipagtalo ang mga mangangalakal upang mambola kay Claude, binabaha siya ng mga papuri at mga suhol. Samantala, ang mga envoy, na dumanas ng malupit na pagtrato sa kanilang huling pagbisita, ay nanatiling tahimik at may katinuan. Si Claude ang pangalawa, sa pinakamataas na pinuno ng teritoryo, na nangangasiwa sa lahat ng mga gawain nito. Mahalaga na makuha ang kanyang pabor sa lahat ng paraan. Ang tsismis na siya ay eksentriko ay nagdaragdag lamang sa kanilang masidhing panunuyo. Si Claude, na sadyang naglagay ng mayabang na ekspresyon, ay sumagot. Kahit ibigay niyo pa sa akin ang mga ito, hindi ko mapapababa ang mga presyo para sa inyo. Pero dahil ipinakita niyo ang inyong sinseridad, masaya ko itong tatanggapin. Nagbigay siya ng mabilis na sulyap kay Wendy, at pagkatapos ay nagnakaw ng isang masidhing sulyap sa tumpok ng mga suhol sa tabi niya, ang kanyang mukha ay may bakas ng pagsisisi. Hay, lahat yan dapat ay sa akin. Hindi mahigpit na ipinagbabawal ni Ghislaine ang pagtanggap ng mga suhol. Kung may nag-alok, pinapayagan si Claude na tanggapin ang mga ito. Gayunpaman, hindi siya pinapayagang ilagay ang mga ito sa kanyang bulsa. Bawat regalo ay ibibigay sa imbakan ng teritoryo. Ano ang silbi ng isang mayamang teritoryo kung ang kamahalan ay hindi gumagastos sa anumang bagay sa labas ng mga gawain nito? Ang mga araw sa academy ay dalisay na kaligayahan. Dahil nakabantay si Wendy sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-escort sa kanya, halos imposibleng makapagnakaw ng anuman. Sumulyap si Claude sa kanya at nagtanong, hindi ka ba nagbabakasyon? Hindi. Walang kasintahan, walang planong mag-asawa,
Wala, at wala. Ang kanyang hindi nagbabagong pakiramdam ng tungkulin at walang ekspresyong mukha ay palaging nagpapatawa kay Claude, na nag-uudyok sa kanyang panunukso. Paano ako? Oo, alipin ako, pero may kakayahan at gwapo, di ba? Huwag mong sabihin na nahulog ka na sa akin. Nagbigay si Wendy ng isang sulyap na puno ng pagkasuklam, na parabang tinatitigan niya ang isang kolonya ng mga ipis. Joke lang, huwag mo akong titigan ng ganyan. Sinisira mo ang damdamin ko. Bagaman may kaunting sinseridad sa kanyang biro, ang reaksyon ni Wendy ay mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Pakiramdam niya'y sumakit ang kanyang itlog, mabilis na ibinagsak ni Claude ang iniisip at bumaling sa listahan ng mga dumadalaw na mga ngalakal, sinisiyasat ito habang nagsasalita. Masyadong marami ang dumating. Hatiin natin kayo sa mas maliliit na grupo at mag-usap ng individual. Ang unang grupo ng mga mangangalakal ay tinawag. Habang tinitingnan sila ni Claude, nagpatuloy siya. Ngayon, bago tayo magpatuloy, hayaan niyo akong ipaalam sa inyo na ang presyo ng pagkain at iron ore ay tumaas ng 30% mula noong nakaraang buwan. Paki-adjust ang inyong mga inaasahan ng naaayon. Ano, 30%? Sinasabi mo bang tumaas ulit ang presyo, biglan na lang? Masyadong mahal yan. Ang mga mangangalakal, na tahimik na nakakuha ng supply ng pagkain na inilabas ng Fenris o nakarinig ng mga tsismis tungkol sa tinatayang presyo sa pamilihan, ay nagulat. Ang biglang pag-anunsyo ng 30% na pagtaas ay nakakagulat, kaya't sila ay nauunawaan na naguluhan. Hinlik ni Claude ang kanyang dila at nagpatuloy sa pagsasalita. Walang magagawa, ang aming mga reserba ay bumababa rin. Kaya, syempre, ang mga presyo ay nakatakdang tumaas. Sa totoo lang, mayroon kaming higit sa sapat na maibibigay, ngunit walang dahilan para pababain ang presyo. Kung ayaw nila, pwede nilang dalhin ang kanilang negosyo sa ibang lugar. Sabi nito sa sarili na talagang sinamantala ni Claude ngayon ang tagutom para mas kumita sila ng husto, kasabay na makita rin ang mga teritoryo na pwede nilang mapakinabangan. Ang butil mula sa napakalaking taniman ng trigo ay patuloy na inaani sa napakaraming dami. Kahit ang mga stock na binili mas maaga ay sapat na upang pasabugan ang mga imbakan. Para sa Fenris Estate, maliban sa biglaang sakuna na susunog sa lupa, walang kakulangan sa pagkain sa susunod na ilang dekada. Ang mga Monero, na motivated ng kanilang pagpapabuti sa kalagayan ng pamumuhay, ay masigasig na gumagamit ng kanilang mga piku, na nagre-resulta sa pagkuha ng mas maraming iron ore kaysa sa administrasyon ni Count Caboldi. Gayunpaman, ang mga mangangalakal, na hindi alam ang katotohanan ito, ay walang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang mga tuntunin ni Claude. Lintek, niloloko niya kami ng husto. Hintayin mo lang. Kapag nag-stabilize ang sitwasyon na ito, sisiguraduhin kong maghihiganti ako. Tingnan natin kung gaano katagal mong mapanatili ang mayabang na ugali na yan. Kahit nagngingit-ngit sa galit, ang mga mangangalakal ay walang tigil na tumanggaw sa pagsang-ayon. Dahil ang Fenris Estate ay may mahigpit na kontrol sa supply ng pagkain at iron ore sa Hilaga, walang alternatibo maliban kung gagamit sila ng puwersa. Siyempre, hindi lahat ay tahimik na tinanggap ang sitwasyon. Hindi makatarungan ito. Ang malakas na sigaw ay nagmula kay Peril, isang nasa edad na mangangalakal na nangangasiwa ng isang kilalang merchant guild sa Hilaga. Casual na kinamot ni Claude ang kanyang tainga at nagtanong pabalik. Ano ang hindi makatarungan? Kahit gaano pa kayo kamonopolyo sa resources, hindi ba't masyadong walang puso ito? May tinatawag na basic business ethics. Ang pagtaas ng presyo ng 30% ng biglaan ay labis. Natawa si Claude ng malakas, hindi mapigilan ang kanyang pagkadismaya. Business ethics. Pinagsasabi mo, kung mayroon silang kahit na isang butil na utak, hindi sila maglalakas loob na banggitin ang ganyang walang kwenta sa Fenris Estate. Ang pagpapakita ni Claude sa mga mangangalakal ay hindi lamang para sa kita. Ang hindi nila alam ay may iba pang tumatanggap ng mga kalakal sa mas murang presyo. Hindi nagkataon na hinati ni Claude ang mga transaksyon sa magkahiwalay na grupo. Ito ang karma nyo, simple lang. Kung may isang bagay na hindi malilimutan ng aming kamahalan, yan ay ang galit. Ang mga merchant guild na aktibo sa Hilaga ay natural na nakipag-usap sa Ferdium ng maraming beses sa nakaraan. At sa mga transaksyong iyon, niloko nila si Ferdium ng walang tigil, na kumikita ng napakalaking tubo.
Nagpadala sila ng halos bulok na pagkain sa mga sumusuportang estate. Ang mga mangangalakal ay nagpalit ng mga dekalidad na kalakal para sa mga mabababang kalidad. Pinalaki nila ang presyo ng kahit na pinakamaliit na mga mahahalagang bagay sa ilang beses ng kanilang orihinal na halaga. Bilang resulta, walang ibang pagpipilian ng fair diem kundi magkaroon ng utang sa mga mangangalakal na ito, maliit man o malaki ang halaga. Ang mga utang na palaging inirereklamo ng tagapamahala ng fair diem, si Albert, ay tiyak na ang mga utang na yan sa mga Northern Merchant Guild at mga kalapit na estate. Sa fair diem estate, ang mga mangangalakal na tulad nito ay mas kinatatakutan kaysa sa mga barbaro. Hindi kailanman nakalimutan ni Ghislaine ang tanawin ng kanyang ama at mga opisyal na laging nag-aalala tungkol sa pera. Swerte kayo dahil humihinto lang kami sa 30% na pagtaas dahil kailangan pa rin naming makipagnegosyo. Pero nasa pangit na tanawin ka ng aking kamahalan. Nagpadala si Ghislaine ng isang tao sa fair diem upang kunin ang listahan ng mga merchant guild na nanloko sa kanila sa nakaraan. Sa sandaling nakita ni Albert ang kahilingan, agad niyang naintindihan ang intensyon ni Ghislaine at masigasig na nag-ipon ng isang detalyadong listahan. Sa mga sandaling tulad nito, ang kanilang pagtutulungan ay nakakadiring perpekto. Paumanhin, pero kapag bumagsak si Desmond, sunod na kayong lahat. Lahat kayo. Wala si Ghislaine na balak na iwan ang mga mangangalakal na ito. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti, bahagi rin ito ng kanyang mas malaking plano upang pag-isahin ang Hilaga. Sa ngayon, wala siyang resources at oras upang harapin ang bagay na ito ng direkta, kaya masaya siyang magpatuloy sa mga transaksyon sa mataas na tubo. Ngunit tanging ang mga pinakamalapit na kasama ni Ghislaine ang may alam sa planong ito. Samantala, lihim nang umingiti si Claude sa mga mangangalakal, sinisigurado na hindi niya ipapakita ang kanyang kasiyahan. Anuman ang sabihin mo, walang pagkakataon na bababa ang presyo. Intindihin mo yan, hindi ako mahilig sa mahabang usapan. Hindi ako masyadong madaldal, alam mo. Noong bata pa ako, palaging sinasabi ng tatay ko na mas mabuting makinig kaysa magsalita. Habang walang tigil na nagsasalita si Claude tungkol sa kanyang sarili, mahigpit na kinuyam ni Peril ang kanyang mga kamao, nanginginig sa inipong galit. Sa nakaraan, hindi siya magpapatalo sa isang bata. Ngunit ngayon, ang Baron ng Fenris ay bumangon bilang isa sa mga powerhouse sa Hilaga. Kahit na walang kontrol sa pagkain at iron ore, ang papel ng Baron sa pagkuha ng tagumpay sa kamakailang digmaan ay sapat na upang patatagin ang kanyang posisyon. Ang mga tsismis tungkol sa kung paano sila nanalo ay napakakaiba na walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang paniniwalaan. Pinipigilan ng kanyang galit, pinutol ni Peril ang pagdaldal ni Claude. Sapat na ang tungkol sa iyong pagkabata. Hayaan mo akong makipagkita sa iyong kamahalan. Ipinipilit kong makipag-usap sa kanya ng direkta. Gusto mong makipagkita sa aming kamahalan? Oo. Nakipag-usap na ako ng maraming beses sa Count ng fair diem, ang ama ng iyong kamahalan. Tiyak na naaalala niya ako. Nagkaroon pa nga ako ng pagkakataon na makita siya ng saglit sa fair diem noon. Ang tanga na ito ay diretso sa kanyang kapahamakan. Niloko niya si fair diem ng husto sa nakaraan, at ngayon gusto niyang harapin ang bagong pinuno ng direkta. Wala si Claude na balak na pigilan ang gayong nakakaaliw na panuurin. Oh, kilala ka pala ng Count ng fair diem. Aba, magmadali ka na lang. Hoy, ipakita mo sa ginoong ito ang daan. Sa sobrang kaaya-ayang tono, iginawi ni Claude si Peril na magpatuloy, na, ngayon ay may lakas ng loob, ay lumakad ng may kumpiyansa, na halos umusli pa ang dibdib. Nang makilala ni Peril si Ghislaine, naglunsad siya ng isang masidhing reklamo tungkol sa kung gaano ka hindi makatarungan ang kasalukuyang mga presyo. Naglakas loob pa siyang magbigay ng isang matalim na banta, na nagsasabing ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa mga merchant guild ay magiging kapaki-pakinabang para sa hinaharap ng estate. Matapos tahimik na makinig sa mga reklamo ni Peril, casual na sumagot si Ghislaine sa sandaling matapos siya. 50%. Ano po iyon? Hindi na 30% na pagtaas, 50% na, agad-agad na tumaas, pagkagulat at pagtataka nito. Sa mga salita ni Ghislaine, namutla si Peril. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.